Yan, mapagpalang umaga po sa lahat. Kamusta po ang bawat isa? At tayo po ba nagising ng may kalakasan at lubos na pasasalamat sa ating Panginoon. Yan, napakabuti po ng Panginoon dahil ah, nabigyan po tayo ng panibagong buhay na may kalakasan. Alam niyo po, para magawa po natin yung mga tungkulin natin para sa panibagong buhay at kumapit sa pag-asa ano po at sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ready na po ba kayo para makinig ng ating mensahe para sa umagang ito? Yan, pinagpala po ako at masaya po ako na makaharap sa inyo, makapagbahagi po sa umagang ito. Ngayong umaga po, ang mensahe po ng ating Panginoon ay manggagaling po sa John chapter 6 verse 1 to 10 kung saan po nagpakita po ng himala ang ating Panginoong Hesus sa pagpapakain po ng 5,000 tao. Yan. So sa Bible po, nakalagay po dyan na sa banal na kasulatan nakalagay po na 5,000 men. So more or less 15 to 20,000 po ito kung kasama po ang mga bata at kababaihan. Ito po ay isang himala na hindi lamang po tungkol sa pagpapakain, kundi tungkol rin po sa kapangyarihan, sa layunin at sa puso po ng ating Panginoong Hesus. Sa umagang ito, tatalakayin po natin ang tatlong mahalagang punto na or aral na makukuha po natin dito sa feeding of the 5,000 na makikita natin sa John chapter 6 verses 1 to 10. Sige po, sama-sama po nating basahin. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede po kayo makipagbukasan para sabay-sabay po nating bigkasin ang salita ng ating Panginoon. Sige po, again, ulitin ko po, makikita po ito sa John chapter 6 verse 1 to 10. So sa verse 1 po, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of Sea of the Galilee, that is the Sea of Tiberias. At sa verse 2 naman po, and a great crowd of people followed him because they saw the signs that he had performed by healing the sick. Verse 3 po, then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover was near. So sa verse 5 po, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he's going to do. Then Philip answered sa verse 7 po, it would take more than half a year wage to buy enough bread for each one to have a bite. And then verse 8 po, another of his disciples, si Andrew naman po, siya po ang brother po ni Simon Peter, spoke up, here is a boy with five small barley loaves and two small fishes. But how far will they go among this so many? So verse 10, sabi po ng ating Panginoon, Jesus said, have the people sit down. There was a plenty of grass in that place, and they sat down. So about 5,000 men were there. So verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish, and everyone ate. So, meron po tayong tatlong mahalagang punto na pag-uusapan dito. Ano po, napakagandang storya. Ano po. Unang-una po si Jesus po ay mas dakila at mas malaki sa kahit na anumang problema na meron tayong kinaharap ngayon. Amen po. Yan. Pangalawa po, ginamit po ng Panginoon ng kanyang mga alagad sa pagpa-perform po ng mirakulong ito. At may isang bata po siyang ginamit na handang magbigay. At pangatlo po, ano po ba yung layunin ng himalang ito? Sige po, start po tayo. Kung ready na po kayo. Ah, Unang-una po sa himalang ito, muli pinakita ng Panginoon kung gaano po siya kalaki. Kung gaano siya kalaki kaysa sa mga problema na kinaharap natin. Kung meron man po kayong kinaharap na problema ngayon.
Meron po ba sa inyo may mga daladalang problema ngayon at mga daladalang pasakit? Yan, I'm sure lahat po. Meron, ano po. Mangyayari lang po yan na wala na po kayong kaharaping problema or sakit man na nararamdaman. Siguro pag tayo po kasama na po natin ang ating Panginoon sa langit. Amen po. Well, may good news po ako sa umagang ito dahil kahit gaano po kalaki ang ating mga problema, mas malaki po ang Diyos natin sa langit. Amen po, mas malaki po siya. Meron po bang imposible sa Panginoon? Wala pong imposible sa ating Panginoon. At hayaan niyo po na bigyan ko po kayo ng mga patotoo na nasusulat din po sa ating banal na Biblia. So, siya po ang Diyos ano po, na nagpapagaling ng may mga sakit. Yung mga bulag nakakita po, yung mga lumpo nakakapaglakad. Siya po yung Diyos na bumubuhay ng patay. Siyang Diyos na nagpapakain sa 5,000 with only having 5 loaves and 2 fishes. Kapatid, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Mag-reflect po kayo. Ano po ba yung problema na dinadala niyo? Gaano po ba ito kalaki? Yan, sa Matthew chapter 11 verse 5, ang nakasulat po rito ay the blind receive sight, the lame walk, and those who have leprosy are cleansed. The deaf can hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. At sa John 11:43 naman po, ano po sabi ng Panginoon? With a loud voice, tinawag niya po si Lazarus. Sabi niya, Lazarus, come out. At sa Matthew chapter 14 naman po, verses 19 to 21, and he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Lahat po ng tao ay nabigyan. Sa verse 20, they all ate and they were satisfied. And the disciples were picked up 12 basket full of broken pieces that were left. So meron pa po natira. At lahat po ng kanyang mga disipulo, kanya-kanya po silang nakareceive ng tig-isa-isa pa pong basket. Sa verse 21 po, the number of those who ate was about 5,000 men besides men and the children. Sa po nung sinabi ko, 5,000 men nga man po ang nakasulat dito, pero hindi po kasama yung mga kababaihan at yung mga bata rito. So more or less, meron pong mga 15 to 20,000 po ang nakakain at pinagpala po ng Panginoon noong araw na yun. Kapatid, again, ulitin po natin na mag-reflect po tayo. Gaano po ba kalaki yung problema ninyo or yung pinagdadaanan ninyo ngayon? Meron po ba kayong sakit na kahit na kailan hindi na malulunas? Bulag po ba tayo at kahit kailan di na po ba tayo makakita? Or lumpo po ba tayo? Meron po ba lumpo sa atin na kahit kailan di na makakapaglakad? Or patay na po ba tayo? Wala na tayong pag-asa para gawin pa kung ano man po yung dapat natin gawin. Kahit na magsisi tayo pag po tayo ay namatay na, nasa kasama na natin ng Panginoon, hindi na po natin maibabalik kung ano man po yung mga ah, ah, mga gusto natin gawin, ano po. Pero dito po, alam niyo po, pinapakita po ng Panginoon kung paano pa tayo ka-blessed, ano po. Siguro minsan, ito po, isa pa pong example, wala na po ba tayong mahihain sa lamesa? Yan, para po sa mga nanay at mga tatay na nakikinig. Ilan po ba kayo sa bahay? 5 po ba kayo or 10 mga kapatid? 10 to 15,000 po ang pinakain ni Jesus. Tingin niyo po ba kung kayo po ay 5 or 10 or even 20 sa family ninyo, hindi po kayo kayang pakainin ng Diyos? Yan mga kapatid, meron po tayong paningin. Buo po ang ating katawan and we are perfectly made by God. At higit sa lahat, buhay po tayo at habang may buhay, ay nagigising po tayo sa araw-araw ng may pag-asa. So, ibig sabihin, may pag-asa pa po. And let's hold on to that hope na maaari pa pong kumilos ang Diyos sa ating buhay. Wala pong hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin. Kadalasan man, mas nakikita natin na yung
problema natin ay mas malaki kaysa sa Diyos. Iniisip natin na wala ng solusyon. Ngunit ang mensaheng ito ay nagpapaalala po na kapag si Jesus ang kasama, walang problema na hindi po kayang tugunan. Mga kapatid, ang himalang ito ay nagpapaalala po sa atin ng ating Diyos ay hindi lamang po Diyos ng himala noon, kundi siya rin ang Diyos ng himala ngayon. Ang pagmamahal niya at kapangyarihan niya ay hindi nagbabago. Nakasulat po yan sa Hebrew chapter 13 verse 8 that Jesus Christ is the same as yesterday, today, and forever. Kaya kung ano man pong problema, sakit, or pangangailangan na financial na meron tayo ngayon, tutugon po ang ating Panginoon, tutugon po ang Diyos. Dahil siya po ay mas malaki kahit sa anumang mga problema na meron tayo. At paalala po, isa pong aral na mapupulot pa rito sa storyang ito. Huwag po nating maliitin ang ating sarili ano po, or kung ano man po yung kaya nating ibigay or kung ano man po yung meron tayo. Sapagkat kapag inalay po natin ito sa ating Panginoon, itong maliit na meron tayo ay kaya niya po itong paramihin at gawing pagpapala para sa marami. Kagaya na po ng 5 tinapay at ng 2 isda. Yan. Kung kayo man po ay nakikinig sa umagang ito, inaanyayahan ko po kayo na pumikit at manalangin po kayo kasama ko. Yan, yung bigyan niyo ako ng chance na maipanalangin ko po kayo. Pumikit po kayo. Aming Ama, na mapagbiyayang Diyos na nasa langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Lubos pong pasalamat namin sa inyo sa mensaheng ito na narinig namin ngayong umaga. Hindi po ito galing sa akin, kundi galing po ito sa inyo. Salamat po sa paalala na ikaw ay mas dakila sa anumang problema na meron kami. Mas makapangyarihan ka kaysa sa anumang kakulangan at ikaw ay hindi nagbabago magpakailanman. Panginoon, kung minsan po napapafocus kami sa laki ng aming mga pagsubok. Ngunit ngayong umaga, pinapaalala mo na mas malaki ka kaysa dito. Inaangkin namin ang iyong katapatan, ang iyong kapangyarihan at pag-ibig sa buhay namin. Turuan mo po kami na maging tulad ng batang nagbibigay. Handang ialay kung ano man ang meron kami. At ikaw na po ang gumawa ng himala nang nanaayon po sa inyong kaloob. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig ngayon, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga kalusugan at pananampalataya. Lord, patuloy mo kaming gawing instrumento ng biyaya at patuloy mong patatagin ang aming tiwala sa iyo sa harapan. Lord, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng makapangyarihang anak na si Jesus na aming Diyos, aming tagapagligtas, aming good provider, our healer, only you, our loving Christ, only you, of Jesus. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Maraming salamat po. At ako po si Pastor Ryan ng DFC Sharjah. Muli, papasalamat po ako sa katagumpayan ng gawain ito. Maiksi man po siya, ngunit patuloy po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Salamat po.